Kahit nga si Naoya Inoue, tune up lang yan kay Cuadro Alas. Pinakamainit na pangalan ngayon sa Pinoy Boxing. Pinakamainit na pangalan ngayon kasi makulit din to eh. What's up, Coach Jason Casimero? Ay, hello. What's up, Kuya Lods? Kamusta? Magandang gabi. Hello, magandang gabi. Geng. Geng. Teka lang, Coach Jason. Di ba? Maraming salamat sa oras. Kagagaling lang sa basketball nito. So, medyo nagpahinga muna. So, diretso na tayo, Coach Jason. Ano yung nakikita mong, ano yung observation mo? Di ba? Every time na nagkakaroon kasi ng Pinoy versus Japanese fighters, na rivalry sa boxing ngayon, maraming naglalaban. Ano yung mga nakikita mong observation sa karamihan sa kanila at bakit ba laging medyo tagilid yung mga Pinoy sa mga Hapon? Ang sa akin lang, nakikita ko lagi sa mga Pinoy na lumalaban ngayon. Yung iba, minsan takot. Yung iba din, minsan parang minamaliit nila yung kalaban. Dati kasi, yung mga Japanese lang talaga, easy lang talaga yan. Dati easy lang talaga yung mga Japanese na yan. Ngayon kasi, parang gumanda na yung mga style ng mga Japanese kasi alam ko naman marami ng mga Pilipino, mga English na nagtuturo doon sa Japan. Kaya dumami yung mga nila, na mga nalalaman. Kaya yun lang, yung nakikita ko talaga na ngayon, wag na nating magmalitin yung hindi na natin malitin yung mga Japanese na yan. Kasi ang dami nang nagtuturo talaga. Hindi lang hindi lang mga Pinoy. Yung lang nakikita ko sa hindi, kasi narinig ko rin talaga. Karamihan lang talaga sa mga Pinoy, minaliit nila yung Japanese. Yun nga, sa dami ng Pinoy na nagtuturo sa Japan ngayon, sa tingin mo nakaaapekto na nalaman na nila yung style ng kung paano mag-training ang Pinoy? Hindi naman nila nalaman kung ano yung training ng Pinoy. Kaso lang natuturo ng mga Pinoy kung ano pa yung ibang taktik ba. Hindi naman nila kasi lahat naman tayo iba-iba yung iba-iba yung style. Kawawa lang yung isang style. Kung isa lang style mo, kawawa ka kasi hindi ka pwedeng magpalit. Oo, hindi ka pwedeng magpalit kung ano yung palitan mo kasi parang yung style mo parang hindi pasado sa kanya. Kasi ngayon halos lahat body shot di ba? So nung huling nag-cover ako ng boxing event, kahit yung Japanese promoter na nag-guest doon, sabi nila, mapansin namin mahina bodega ng mga Pinoy. Di titirahin namin sila sa bodega. Unfortunately, huling laban ni Astrolabio, first round na body shot na naman. Di ba? Ikaw, Coach Jason, nung napanood mo yung laban, anong nakita mong... Kasi hindi rin naman biglaan may setup, may measurement ng distance, di ba? Nagkapaan din sila. Ano yung mga nakita mong inexploit or tinake advantage ni Nakatani para matira niya doon si Astrolabio? Yung nakita ko lang talaga kasi si Astrolabio parang natakot din Nakita niyo yung cover niya, halos gano'n na halos hindi na siya makakita. Parang natakot din si Astrolabio kasi sobrang bilis Pero hindi naman natin sabihin na mahina kasi pag mahina naman, hindi naman tayo matutumba doon pag mahina lang. Kasi unang-una talaga si Astrolabio parang yung tingin niya kay Nakatani mahina lang. Sabi, may tanong tayo from YouTube. Boss, patanong kung bakit niya nasabi na benta yung laban ni Astrolabio kay Nakatani kasi pinost daw niya sa Facebook. So, teka lang patanong muna natin kung na-post ba talaga or na-mention ba talaga ni Coach Jason yon. Okay? So, Coach Jason, anong masasabi mo dito? Binta? Hindi ko alam. May sinabi ba akong binta? Wala akong sinabi. Di ba? Wag tayong mag-a-assume ng ganon. Pero, yun nga, marami rin kasing nasa comment section. Baka maya-maya nasa comment section yan. So, marami. Gumawa ng fake account. Sinasabi. Gagawa na, di ba? Benta. Di ba? So, wag tayo. Kasi kung mangyayari, magiging clickbaity, naman to Diyan nagsisimula ang problema tsaka misunderstanding So, afterwards naman din kasi ngayon, Coach Jason, yan na, sausaw na lahat ng tao ngayon. Diba? So ngayon, gusto naman paglabanin si Astrolabio tsaka si Casimero. So ikaw, Coach Jason, bilang head coach ng Team Casimero, ano ang masasabi mo dun? Ang alam ko kasi, yung hamon parang sabi nila kahit sa nila,
sa lugar nila. Pero hindi naman natanong doon na laban or sparring. Baka sparring lang kasi sparring partner lang namin yan si Vincent Astrolabio eh. Baka yung paghamon okay lang, sparring lang kasi linawin. Kailangan kailangan linawin ninyo kasi si Tata wala namang Mm. inuurungan yan. Bago din maghamon, kailangan mag-ano muna kung magkano ba yan. Ayun din. Oo. Ayun din. Oo. Yun pa. Dapat linawin kung Gawa tayo kung papel. kung papel dapat eh. maghamon man kasi nakita ko rin naghamon eh pero walang malinaw eh. Ano ba yan? Sparring o laban? Kasi sinabi kahit daw doon sa bago ko pinatayo na na bahay doon daw. Baka sparring. Pero hindi ko alam. Baka yung iba kasi nasusunog si Coach Nonoy, kawawa si Coach Nonoy eh. Nasusunog si Coach Nonoy dahil lang sa sa yung iba gusto lang makakuha ng video kagad para magtitraining to ang hindi niya alam nasusunog si Coach Nonoy sa mga niya kinukuha niyang video kawawa din si Coach Nonoy kasi Pinabalik din sa na-hype si kanya. Coach Nonoy ba na din siya sa naramdaman niya pero ako naman nagsasabi lang naman ako kung ano yung makikita ko sa paparating na laban kaya yun siguro ang kasi nila thinking kasi Pilipino ako dapat yung suporta ko nasa Pilipino naman yung suporta ko yung ko lang kasi nakikita ko yung laban wala talaga tagilid talaga si Astrolabio kaya yung iba na siguro natatamaan kasi ako pag magsalita ako kung ano man yung makikita ko sa paparating na laban yun talaga yung sasabihin ko eh kahit na sabihin natin na Pinoy kaibigan ko yan sabihin ko talaga kung ano yung totoo. 'Di ba nga meron kayong nakaraan ng kayong ang Team Casimero at ang MP Promotions medyo hindi naging maganda yung paghihiwalay niyo noon. Tingin niyo ba may kinalaman doon kaya nagkakaganyan ng mga tao? Hindi ko alam yung mga tao, hindi naman sila nagano eh. Yung isa lang talaga. Pero yung inaano ko lang kawawa lang talaga si Coach Nonoy kasi si Coach Nonoy yung laging nila eh. Kasi ako kilala ko naman si Coach Nonoy pag maka yan ng mga ganyan, masasaktan yan eh. Ano na yan si Coach Nonoy eh. At least nililinaw natin. So, subjective yung benta. Kasi gagawang clickbaity. Gagawang mga clickbait na yan eh. So, Meron subjective yung benta. Pangalawa, kung maghaharap, kung saang lugar man, either sparring or laban. Kung laban, gawa mo ng kontrata. Usap mo ng mga promoter, usap mo ng mga manager, gawa kontrata. Kasi, di ba, in as much as hindi aatras si Tata, sigurado rin naman, hindi aatras si Astrolabio. Di ba? Yes. Kung the price is right, maganda yung circumstances, merong mga manonood at merong bibili, why not? Di ba? Sa comment section, tinatranslate. Meron na namang nag-send ng screenshot sa akin, yung translation na ginamit, may dagdag na salita. So una po sa lahat mga kaibigan, hindi ko alam kung merong direct Bisaya translation ang word na fucker. So hindi rin siya lalabas sa Google Translate. So merong nag-post ng graphic na tinranslate yung sinabi ni Astrolabio tapos may dagdag na mura. So wag po kayong maniniwala doon kasi I'm pretty sure naman na hindi sinabi ni Astrolabio yun. So gusto lang siyempre ng online beef kasi pag may online beef, maganda yung hype eh. Di ba? Pero yun nga, tulad nga ng sinabi ni Coach Jason, ang balik nun kay Astrolabio tsaka sa MP. Di ba? Kala Coach Nonoy. So kailangan malinaw. Di ba? Malinaw tayo dito. Di ko alam kung papatulang ko tong ibang comments na to eh. Kasi ayaw rin banggitin ni Coach Jason yung taong yun eh. Kasi may vlogger na maingay sa kabilang kampo na hindi ka gusto. Tinatanong ng mga tao, pag hinamon ka raw ba ng boxing noon, papalagan mo. Hindi ko. Nagpapahype lang naman yan sila sa nila. Oo. Ang totoo yan, walang mangyayari na laban. Pinapano lang nila, pinopromote lang nila yung nila. Kalokohan lang yan. Pang views, gano'n. Pang views lang. lang. Parang mabanggit yun lagi yung nila, yung pangalan ng promotion nila. Pag makilala na yung promotion nila, wala nang laban. Tapos sabihin may kontrata, maniwala tayo. Ilang taon na tayo nasa kontrata, hindi naman masusunod yung sa kontrata pag talaga. Ayan si attorney tawa ng tawa Ilang taon na tayo diyan sa kontrata na yan. Kahit na sabihin natin may kontrata, hindi talaga masusunod yan. Kasi umabot na pala sa kontratahan eh. Pero may nakarating na ba sa'yo?
Kasi meron nang nag-email, meron naman nagpadala May na nagpadala ng papel. pipirmahan. May dumating na ba? Ano kasi, Hindi, kasi, di oh, ba? Para, wala pa naman. Wala. Kasi yun nga sinasabi ni Pau na kami daw yung may mali ba kasi yun nga hindi pa daw namin sinabi na ganon ganon. Doon siya na parang kami pa yung mali ba kasi alam naman namin na ganyan talaga mangyari eh. Magaling sila magsalita. Eh akala ni Pau Pau na wala pang ginawa yung manager ko si Kuyang Joseph. Mm. Eh doon siya pinagalitan siya ni Kuyang Joseph. Parang ay, sabi ko naku, diyan, magiging sa tingin mo, Pau, 'di ba nakita niyo yung video? Hindi namin ginawa 'yon, ginawa na namin 'yon. Mhm. Tapos wala lang walang nag-reply di sa ba? sinabi ni Kuyang. Pero ang ko lang Di talaga ba? doon, So, at least, ayan. nagpapahype lang 'yon. Diba? So ngayon, at least malinaw rin yun. O yan ha, kita nyo, straight from the source tayo lagi para malinaw ang usapan. Pero pagka ganyan, ayan, gusto nyo suntukan kay Jason, padala kayo ha, malinaw, pirma, presyo, Yung ba, Wala. notarized, tapos padala. Di ba? Babasahin nila, tapos titignan nila. so yung Di ba? Agree ba kami dito? Nagpapahype lang yan sila bro. Yung totoong boxer nga, hindi sila maka-premium ng milyon doon eh. Tapos sinabihan tayo ng milyon. Ano yan, kalokohan lang yan. yung sinusubukan nilang gawin na Go, JC, laban go. na hamon kay Tata at saka kay Jonas na may offer na 1 million eh may pinadala man lang ba silang papel sa inyo tungkol doon o wala? Wala. So talagang puro ingay So, lang wala. sa Oo. social media 'yon. Oo. So talagang hindi mangyayari kasi walang papel. Ewan ko dyan. Bakit Okay. nag-iingay-ingay? Alam nyo naman na bakit mag-iingay yan si Jonas eh. Alam nyo naman may grounded yan ngayon eh. Di ba? Oh. Paano siya makalaban? Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung grounded. Ayan, si attorney patawa-tawa na lang si attorney Question ng maraming tao, Coach Jason. Bakit medyo na-lay off si John Riel? So, nung huling nag-cover ako ng Combati, nakausap ko si TBP, binigay nila yung panig nila, sinasabi nila, nag-evaluate pa sila ng sinong pwedeng makalaban ni John Riel, ano ba yung mas magandang option para kay TBP at kay John Riel. So para naman sa inyo, sa side ni Team Casimero, bakit medyo matagal-tagal at hindi pa nakakalaban si Tata? 7 na buwan na ba? Tama? Sasagutin ko yan. Meron na sanang makalaban, may napili na yung promoter. Kaso lang, may biglang umipal. Uy, parang ganun. Hindi ko lang sasabihin, may umipal na, pwede ako, parang ganun. Tapos, ayun na, yung isa, parang, sige, dito tayo kasi, may pangalan to. Pag ganun. Tapos, sige, parang hintayin daw yung nila, yung approve nila kung lalaban ba ng ganun. Ilang buwan na yung hintayin namin, wala pa. Kaya yung sabi namin na kung matuloy man yan, kung gusto niya yung laban na yan, kailangan, yun yung plano namin, kailangan may tayo, may backup tayo kasi ang alam namin hindi talaga lalaban. Oo, kailangan may backup. So ngayon wala pang paliwanag eh. Kaya yung sabi namin, kasi si Ito, Tisoy yung tawag namin diyan eh. Tisoy, focus na tayo dun sa yung una natin na target. Kasi yun lang talaga, natagalan. Pero yung sinasabi namin, September, tuloy na yan. September talaga. September talaga. Coach Jason, kasi in as much as frustrated yung maraming fight fans sa team nyo, hindi ba, ano yung epekto nito sa team nyo? Kasi sigurado nakaka-frustrate yun. May laban na dapat, may schedule, gusto nyo in-announce, tapos biglang may sisingit. Paano nyo hinahandle yung mga ganung bagay? Di ba? Paano nyo tinatanggap yung mga ganung bagay? Kanino kayo pwedeng magalit? Kanino kayo pwedeng magreklamo? Di ba? Kasi nag-e-expect yung mga tao na... may mga talaga na parang parang masabi mo, ano ba yan? Sabi nila na ganun, tapos sabi nila ganun. Biglang mapalit-palit. Pero na namin yon, yung tanggap na namin yun kasi may mga ipal talaga, may ayaw talagang gusto na makalaban si Cuadro Alas eh. Pero kami talaga, yun na yung namin, September, tuloy na yan. Kung hindi man yun siya, meron talaga ngayong September. Pero, wala pang eksaktong date ng September. Oo, wala. Pero alam na namin yung kalaban at saan.
Kasi yan na lang yung sinabi ko na ano na, doon na tayo sa ano natin, yung nag-uuna. Kasi ang dating ng sa mga ibang mga tao, sa mga fans na madalas ka nga daw mag-announce na may laban na pero hindi natutuloy. Eh problema naman, hindi rin naman alam yung kwento kung ba't ba hindi natutuloy eh. Ngayon nga may announcement ulit na galing sa Team Casimero na September pero wala pa ring ma-announce na kalaban, eh malapit-lapit na yung September. So, ang dating sa kanila, ano daw, baka naman hindi na naman daw totoo. May mga ganyan na naman silang sinasabi. Yung una kasi sabi namin July. Mm. Sinabihan kami July. Tapos sabi namin, tika, hindi kami handa. Mm. Kaya yun sabi namin, pwede ba move next ano? Kaya yun Kaya nag-September. Oo. Mm. Pero yun nga, yung lagi ko namang sinasabi, July, September, yun talaga yung laban, September. Pero yung iba kasi, ang daming nagsasabi na hindi totoo yan. Baka yung mga binayaran namin yan kasi gusto namin mag-ingay. Eh kung gusto nilang mag-ingay diyan na walang bayad, di bahala sila. Di mas maganda, maraming mag-ingay, di libre pa, walang bayad. Sa bagay, dagdag pa rin sa mga views nila yan. Kung mag-iingay sila kahit walang bayad, gagamitin nila yung pangalan nyo. Report na naman tayo. Teka lang, huwag nyo naman kami i-report. Sabi ko sa'yo, si Jason kasi nandito, nire-report tayo tuloy. Eh, bakit may report So, dito yan. sa, So, yung mga... bakit may report dito sa channel ko? Hindi naman nila kaya akong i-report. Eh, nga eh. verified yung mga channel ka kasi. Oo. Yung channel namin, di verified. Yung channel. Sabihin mo rin kay Facebook, verify kami para ano. Pag verified channel ka, mahirap i-report talaga. Eh, verified na yung channel nyo eh. Kaya ano. Kami, disruptor lang kami dito. Yan, bro. Kung gusto niyo ma-verify yan, kailangan maganda yung salita niyo kay Cuadro Alas. Kasi yung mga fans, alam niyo naman yung mga fans, pag sabi dito, toxic to, ayaw na namin, hindi kanila papanoorin. Kaya kung gusto niyo, parang pero hindi ko naman sinasabi na kahit mali kami, hindi naman namin sinasabi kahit mali kami, mali yung kailangan linisin mo yung namin, wala kaming dyan. Basta kung mali kami, pwede kayong sabihin na mali talaga. 'Di ba? Nakita niyo naman yung mga adyan na natili sa amin, buhay na buhay yung channel. Pero yung dati namin ka-team na tumiwalag, wala na yung channel kasi yung mga fans naman yung namimili. Halimbawa, i-bash nyo kami. Hindi naman namin, hindi yung hindi kami masisira sa mga bash eh. Kasi alam yung mga tao kung sino talaga kami. Kaya ikaw lang talaga yung masisira pag binabas mo kami. Yung sa channel naman kasi namin, ito yung sa channel namin. Kami yung nag-a-analyze lang. Okay, kung ano yung nangyayari, ano yung pwedeng, kumbaga education kami, education ng mainstream audience. Kasi maraming nanonood lang na hindi naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng fighter, hindi alam kung ano yung nangyayari behind the scenes. So yun yung sinusubukan naming i-explain. Tapos syempre, gusto rin naming tanungin yung mga tao kung ano talaga yung point of view nila para malinaw yung usapan. Like for example, dito rin naman sa show, kahit naman babalikan nung ibang Casimero fans yung analysis namin, tsaka sinasabi ko about Tata, tsaka sa Team Casimero, pwede naman nilang balikan yun. So whether they like it or not, yun yung tawag dito, yun yung opinion ko. Sinasabi ko rin naman, pwede rin namang mali ako. Kaya nga yan, di ba, nandyan si Coach Jason para pag may tanong tayo, makakakuha tayo ng sagot na maayos. Di ba? Kasi hindi ako, sinabi ko rin, Coach Jason, hindi ako sasali dun sa mga clickbaity na labanan. Hindi ganun ang style ko eh. Hindi ako yung gagawa ng yung mangha-hype ng hindi ganun eh. Masyado akong lumaki sa industriya na to para gawin yun. Hindi ko kaya yun. Para mong binibenta, para mong tinatanggal mo yung integridad mo nun eh. Kasi, so, balik tayo kay Coach Jason. Kasi sa ngayon, sige, yung go, mga go, tao, Coach Jason. Ngayon kasi yung mga tao, ang dami nang magaling eh. Pag matalo ka lang, ang dami nang sinasabi. Diba? Ang dami nang sinasabi. parang sobrang, sobrang galing na. Diba? Kami, nung kami, sinabihan kami na hirap kaming makuha yung timbang ni Cuadro Alas. Tapos, para sa sinasabi nila na, kami, yung mga walang alam yung nasa kapaligid. Ngayon, ninyo ngayon na
si Astrolabio hirap. So anong tingin niyo sa nakapaligid kay Astrolabio? Kami sinasabihan kami ganyan, pero wala kayong narinig sa amin kasi wala yung ano kasi yung iba walang mga alam kaya pag matalo ka man ang dami nang ano parang dami nang ngaw-ngaw ba? Dami Oo. nang ano, ang Kasi dami na nang to. mga gagaling kung matalo ka man. Oh, ayan. Oh. Yung mga kangkong vloggers, puro fake news, tsaka clickbait. Oh, ayan. Diyan sila kumukuha ng views eh. Ako, hindi naman ako naghahabol ng views eh. Hindi ko kailangan ng views. Oy, Nagbibigay lang wag kami niyong ng mamaliitin. tamang balita. Wag niyo mamaliitin yung kangkong. May na milyonaryo na dahil sa kangkong. Oo nga eh. Oo nga eh. Di ba? Oo nga eh. Grabe yun ha. Kinonchichirya. Nagugulat ako. Nagugulat ako. As in, may mga tao fake news, tapos pachi-paching highlights, tapos ang daming views. Sabi ko, grabe, mahusay din to. Mahusay din. Diba? Mahusay din. Pero wala. Ano yun? Maghahanap sila lagi ng issue kasi hindi nila kaya magbalita ng tama. Balik tayo kay Team Casimero para rin sa kaalaman ng mga tao at sa audience na ngayon lang nakilala si Coach Jason. Ano yung storya, Coach Jason, na ano ka, tawag dito, umangat ka to being the head coach of Team Casimero? Like short history. Ako naman, noon, kada training naman ni Otol, nasa likod lang ako lagi. Kung halimbawa may ano, kasi noon kasi sa mga media may hiya ako. O kung sino, marami naman kaming coach, kung sino yung kasi hindi ako marunong talaga mag-Tagalog ba, straight. Ako talaga lagi ako nagtatago, coach, ikaw na lang, parang ganoon. Pero ako naman hindi ako nagano ng head coach, ayoko ng mga ganyan. Basta gusto ko lang nandiyan lang ako sa gilid kung si Otol parang pag minimit, parang sabi niya may kulang. Kaya yun, lagi akong pinapamit. Pero nandiyan lang ako lagi kung kinukulangan si Otol. Pero sa ngayon kasi, ayun, si Otol gusto nang parang ikaw na lang magano tol, ikaw na lang mag-coach, parang ganyan. Pero ako talaga, naghanap talaga kami ng makasama talaga namin. Kaya minsan pumunta kami sa Cebu, kung saan yung mga may kaibigan kami para matulungan ako. Hindi ko inaako lahat ng sinasabi nila na ikaw na lahat, conditioning lahat. Pero wala naman kung ano ba yung tinatanggap ko yung mga sinasabi nila kasi ako naman kung ano yung sasabihin ninyo, wala akong problema diyan. Noon lang kasi na yung may mga problema tapos sinasagot ko, doon lang talaga parang gumulo eh. Kaya ngayon parang naintindihan ko na yung social media pag nag-react ka talaga lalong gugulo. So sa current status ni Team Casimero, so tentative and according to Team Casimero head coach Jason Casimero, merong laban si Janriel ng September. So aabangan natin sa page nila sa page ng Team Casimero kung sino ang makakalaban, at saan ang venue. Ano ang current composition ng Team Casimero? So you're the head coach. Meron ka bang kasamang assistant coach, strength and conditioning, nutritionist na tumutulong sa iyo kasi kung July na ngayon, so we're reaching end of July, going to August, and sabihin na nating midweek September yung laban, nasa initial stages na kayo ng camp ngayon. Nagsisimula na kayo going to the hard part. So sino ngayon ang tumutulong sa iyo, Coach Jason, para ihanda si Tata sa laban niya? May mga kami dito sa dati naming kasamahan sa boxing nung maliit pa kami. Tapos sa ngayon kasi siya na yung parang conditioning. Pero hindi lang namin pinapakita, minsan nandiyan lang kami sa takbo-takbo. Pero mga kasi hapon, yun yung gawin namin eh. Hindi siya namin isama sa sa mga namin. Yung lagi namin ginagawa, wala siya. Pero binibigyan namin siya ng time ng siya lang para maano niya talaga si Tata masulong. About naman sa yung maintain sa timbang ni Tata. Sa ngayon, malaki-laki pa si Tata kasi nagpapagpag pa. Masyado. Hindi naman, gano'n naman talaga yung mga boxer. Yun sasabihin ko dito sa hindi nila alam kasi na akala nila na yung boxer, pag walang laban, tataba po yan. Lahat ng mga boxer, yung pag may makita kayong hindi tumaba, siguro yung premyo yan, ipit. Nagutom. Ganun ba? Pag hindi tumaba, ipit yan.
Pero yun Mm. talaga, yung mga boxer, basta walang laban, tataba talaga yan. Pag malapit na yung laban, yan, magano na yan, papayat na yan. Mm. At sa Pero mga boxer po na nagsabi na malakas si Cuadrolas, malakas kasi malaki talaga si Cuadrolas. Kaya malakas. JC. sa ngayon ba, Jason, matanong ko lang, okay lang kung hindi mo sagutin, pero nasa anong mga timbang ba ngayon si Cuadro Alas na wala pa siyang laban? Wag. May laban. Pag may laban, wag. Ikiklip ko Mukhang sino malayo-layo mga pa. kalaban ni Alas, kiklip tong Ah. interview to. Ako, whether you're a Casimero fan or not, ako, nagpe-prepare ako ng mga fighters. I'm sorry. Okay? Mahal ko si JC, pero pag-fight camp, walang banggitan ng ganyan. Walang ganyan. Pwede ko naman Mahirap pwede na. ko naman sagutin 'yun. Mm. Si Cuadrolas sa ngayon malaki pa. Mm. Malaki Eh, talaga! Ang Simula. Pero baka maano lang kayo kasi si Cuadrolas mahirap yan magtatago kung sasabihin niyo boy RS, papakitaan talaga yun ng RS. Pag sinabi niyo malaki yung tiyan, pakitaan kayo ng tiyan. Ganon si Cuadrolas. Yun nga din Papainisin kayo ang ng inaano namin papainisin. eh. Kasi ang inaano namin, baka mamaya yung may pinapakita sa video, medyo luma na ng konti, mas pumayat na siya ngayon. Pero kasi, syempre, pwede mo gawing style niya sa social media eh. Mga ilang buwan na nakaraan yung video, pero na naghahanda noon. Pero ngayon, dahil malapit na yung laban, pang inis sa tao, dito sa video na to, mataba pa, pero mukhang ngayon lang kinuha. Inisip na, baka pero mamaya, ganun yung ginagawa niyo. Pero makita naman nila sa live kasi lagi nagla-live si Tatay. Huwag na rin kayo mag-live. Puta, may laban na pala eh. Wag na. Suggestion mahirap lang, yan. Ikaw na lang mag-live. Huwag na si Tata. Ako kasi naman. Hindi, kung magla-live kayo siguro, mag-i-ensayo. Ako naman, wala akong problema. Hindi nga kami nagla-live. Mas maganda makikita sa mga tao na pabanjing-banjing lang. Kaysa makikita nila yung training. Sasabihin na naman nila, matras yung kalaban, kaya walang mas maganda yung makikita nila yung pabanjing-banjing lang, hindi training. Para sabihin ng kalaban, hindi nakahanda to. Pabor talaga sa inyo pag pinapakita niya na pag hindi kayo nagpapakita ng training. Kasi yung iba doon nakakitaan ng butas sa mga kalaban nila pag nagla-live na nagte-training. Yung mga nagpo-post ng sparring videos, naku, papakamot kami na ulo pag nakakita ng ganyan. Pero kami naman talaga open kami sa lahat kasi si Tata marami naman yung skill yan, pero sa talaga hindi talaga maiwasan na makahanap talaga ng kung paano ka tirahin. Pero kami open kami, wala kaming problema kung sige anuhin mo yung parang pag-aralan mo yung galaw namin. Yung lang talaga yung yung ito lang talaga yung pag matamaan ka talaga kay Cuadrolas nako. Si Tata lang talaga magaling mag-finish him. Magaling maglinis eh. Pag malapit kayo ng maligpit nako. Ganun lang talaga si Cuadrolas eh. Maatras lang tayo ng konti dahil nabanggit mo na meron kayong kasama ngayon sa training na siya ang nagpapakondisyon kay Cuadro Alas. Nung huli bang laban niya, kasama niyo na siya? Nung kay Uguni. Kasi yung laban kay Uguni. Laban kasi kay Uguni, no, ang sinasabi ng mga tao noon, di ba binigyan nga nila ng palayaw si Cuadro Alas na boy hingal dahil medyo maaga pa, parang lumalawit na raw ang dila. Pero, yun nga, kasi question, kung may strength and conditioning coach siya o at least conditioning coach eh. So ngayon, nasagot mo nga na meron. Gaano katagal na siyang nasa team nyo? Mga 3 laban, andyan na siya. Simula nung kay Akahon, andyan na siya. Tungkol naman sa hingal-hingal na yan. Kasi kung ako si Naoya Inoue, tapos nakita ko ito yung sunod na kalaban ko, tapos makita ko na may lakas. Ayaw kong labanan yan. Baka tayo dyan. Masibak tayo dyan. So, ang ginawa naman ni Otol, kahit sabihin ko na sa inyo siguro, pero lagi naman sinasabi yan, na sabi ko kayo, Tol, kung ano man yung ay papakita ng kalaban mo, kailangan higitan mo lang ng kunti. Kaya doon ako bilib na kay Otol kasi kaya niyang tanggapin yung kalaban kahit lang siya. Tapos sabi ko, patay, parang nagkamali ako sa sinabi ko sa Otol na parang magpipigil-pigil ka lang ba? Pero siguro yung iba hindi maniwala sa ganon, pero ako talaga doon ako nabilib kay Otol kasi kung
sabi ko sa kanya, kung magkano man yung persento na ipapakita sa kalaban mo, parang higitan mo lang ng konti. Pero naano naman niya, na kukuha din niya ba? Para for clarification, ano na ba itong posibleng laban ni Tata sa September? Ito na ba yung huling laban niya sa Treasure Boxing? Ito na ba yung Hindi last natin alam. fight Hindi niya natin alam under kasi sa yung kontrata sa Treasure? hindi Okay. natin alam kasi yung Treasure Boxing, ano talaga sila, sobrang ano nila, sobrang wala silang tinatago ba? Pag Mm. may mga ganyan, makikita mo talaga lahat, yung tatawagin kayong lahat sa team. Kami, ako, si Tata, lalo na sa Pira. Mm. Kasi dati naming wala kaming ganyan eh. Kaya talaga ako, saludo talaga ako sa namin promoter. Hindi natin alam kasi ikaw Okay. naman, kung ikaw yung promoter, halimbawa, isang beses ka na lang na lalaban. Hindi yung ibang promoter, hindi pa nga dalawang laban mo pa nga, may bago ka namang kontrata. Hindi, Pero sa yun, ngayon, yun. wala Yun pa. yung kaya ko siya gustong itanong kasi ito rin, para rin transparent tayo kasi for transparency's sake, Mm. pag binibring up lagi sa akin tsaka kay JC yung Mm. sitwasyon ni John Riel Casimero. Mm. So sabi ko, pag may pagkakataon na tanungin tun si Coach Jason at kung masasagot niya yung mga tanong natin, sabi ko, tanungin natin kung ito na ba yung, kasi ang boxing contract or kahit anong fight contract, sasabihin o pirma ka, ikaw yung promoter namin for, sabihin natin, 3 laban or 5 laban. So pag naka-5 laban ka na or 4, after nung laban, it's either goodbye na tayo or contract extension. Gusto namin yung performance mo, gusto namin ituloy yung relationship na to. Kaya rin na itanong ko kay Coach Jason to kasi kung ito na yung last fight sa contract ni John Riel with Treasure Boxing Promotion, very important and very critical fight to kasi Oo. ito yung sinabi ko na to previously, Coach Jason. So pwedeng balikan ng mga fans niyo to. Sinabi ko, critical fight to, hindi lang sa John Riel, sa Team Casimero, pero sa trajectory ng magiging career ni Tata sa future. Kasi Oo. ito yung magdedetermine kung bibigyan ba siya ng panibagong kontrata or pag maganda yung resulta, pagka hindi maganda yung resulta, ang leverage na kay promoter kung i-renew ka o hindi or kung i-renew ka, sila magsasabi ng presyo. Pero pag nanalo si Tata, maganda yung performance, malaki yung response, balik ngayon yung leverage sa Team Casimero. Sila ngayon yung may option kung magre-renew ba sila with Treasure or gagamitin nila yung panalo tsaka yung leverage na yon para kumuha ng mas magandang offer sa ibang promotion. Kaya ko siya tinanong kasi critical na laban to. Hindi lang to laban na comeback fight ni John Riel after, tulad nga na sinabi ni JC, after 9 or 10 months of inactivity, career-defining fight siya. Yan ang magsispell ngayon kung saan pupunta ang career ni Tata. Either stay or shop around. 'Di ba? Kaya rin sa inyo, sa Team Casimero, ano ngayon yung mindset nyo, ano yung approach nyo sa September fight knowing na pwedeng matuwa yung mga haters at bashers or tataas lalo yung kalidad ng career ni Alas? Oo. Sa amin naman, tungkol dyan sa mga kontrata dyan, alam niyo naman yung, halimbawa, pag isa ka na lang, yung iba nga, di ba? Halimbawa, ano na lang natin hindi na sa kontrata na lang as a manager. Di ba? Yung iba parang, parang ngayong September, mag-expire na yung hindi na ako yung, yung manager mo. So, ito, ganap agad ng paraan yan. Palabanin kita ngayong July. So, hindi kita palabanin kung hindi mo ito pirmahan yung bagong kontrata. Ganon yan eh. Di ba? May bago tayong kontrata. Oo, may ganon. Ganon yan. Oo, kasi yung iba talaga, kahit nasabihin na natin na matanda ka na, hindi ka talaga yan, kapag, kahit na may pangalan ka pa or matanda ka na, hindi ka talaga yan, pakakawalan kasi sayang din yung kikitain nila sa'yo. Kasi at least, ayan, yung shinare ni Coach Jason, totoo rin yun. May ganon na scenario wherein ayaw ka talaga bitawan, ito yung ibibigay sa'yo. Tapos, aanuhin yung options mo.
Kaya rin tinatanong ko, ano ngayon yung complexion sa Team Casimero? Kasi kailangan, para malaman din ng tao na in as much as may pinapakita kayo on social media, ngayon nag-uusap tayo ng ganito, pag kayo-kayo na yung magkakasama, seryosong usapan to kasi. Kasi hindi lang to basta-basta laban. Ito rin yung magmo-mold ng susunod na steps ng career ni John Riel. 'Di ba? So, at least nagkakaroon tayo ng picture ngayon. Anong plano ni Team Casimero? Kasi ako nagko-coach ako ng fighters, nagtuturo ako ng mga ng mga professional fighters. Sinasabi ko sa kanila na maliit lang ang window ng career ng isang fighter. So kailangan i-maximize yung dapat gawin. Ako, sinabi ko rin, opinion ko rin to, na sinabi ko dati, kahit sa ibang outlets, Coach Jason, sinabi ko, na maganda na may laban si Tata ngayon. Pero kailangan, ang gusto ko sana, at least twice a year. Kasi sayang yung potential ni Tata. Sayang yung kayang i-progress. Kumbaga na nagka-pause. Diba? So at least nalalaman natin ngayon ano yung mga nagiging hadlang. So ayan pala, meron palang sumisingit sa usapan, meron palang umiepal, meron palang gustong i-derail yung career ni John Riel. So at least ngayon, medyo kahit may nagsasalita sa ibang panig, ito, nalalaman din natin yung side ni Team Casimero. So ako ngayon, Coach Jason, at least ano ba yung future plans for John Riel? Kasi ideally for a professional boxer, gusto mo lumalaban ka mga 2 to 3 times a year, di ba? Tapos yung career, di ba? Sino ba naman fighter ang ayaw lumaban, di ba? Yung promoter din namin nag-ano ba? Ang parang naghanap ba na parang sure win. Kasi alam nila magkakapira sila kung matuloy. Kasi meron talagang Casimero versus Inoue. Sabi ng promoter namin, wag lang kayo magpapatalo. Pagdating ng araw, hindi namin alam. Baka may hinihintay tayo na araw na may mawala or may gano'n. Basta hintay-hintay lang tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga plano. Kami naman, yung goal talaga namin, Naoya Inoue. Kasi yun lang talaga yung inano namin. Basta yun din yung plano din namin. Tol, wag lang tayo magpapatalo. Kahit nasabihin nila na gano'n, okay lang. Basta hindi lang tayo matalo. Tuloy pa rin, sabi ni Otol, tuloy pa rin tayo sa goal natin. Ay, andyan naman yung mga Japanese eh. At kami naman, pag Kasi, lumalaban kami. Siyempre, ako gusto ko rin mangyari yon. Kaya ang daming, kasi pag matalo mo si Cuadradas, ikaw yung opportunity na makalaban talaga ni Inoue. Kasi sino pa ba yung harapin ni Inoue? Lahat, wala na, tinapos na niya sa lahat ng timbang. Kaya nga, umakyat si Naoya Inoue. Lahat. Kaya yan talaga si Cuadradas na lang talaga yung Kaya anong iba talaga gusto din kalabanin din siya kahit sabihin na natin mabugbog sila. Gusto talaga kasi yung opportunity talaga pag matalo mo si Cuadradas, di ikaw yung matapat ni Naoya Inoue. Kaya ngayon di ko alam yung iba bakit nag-aangas hindi nga nila inangasan yung kalaban nila tapos si Cuadradas pa yung gusto nilang kalabanin. Iwan ko diyan. Everybody wants that Naoya Inoue fight. Yun din yung saloobin at bukang bibig ni Team Casimero. Yun din yung gustong mangyari ni Cuadradas. Pero syempre, yung translation nun, kailangan manalo si John, sinasabi rin namin to para tayo, consistent. Kailangan manalo si John Riel para 'di ba? Para mag-boost yung stock niya, umabot sa punto na yung mga tao na mismo magsasabi, "Hoy, Naoya Inoue, wala ka ng choice. Pag hindi mo pa nilabanan tong si John Riel, ikaw na yung umaatras, ikaw na yung umiiwas." Oo, para wala nang choice. So, meron bang plano? May plano ba si Team Casimero para marating yung na yon? Meron ba kayong napag-uusapan? Meron bang plano sa inyo si promoter or si managers na, oy, ito yung susunod nating lalabanan, tapos tatargetin natin tong taon to, tapos aabot tayo sa punto na number 1 contender tayo sa lahat ng governing bodies, wala nang choice si Naoya. Pag hindi pa rin tayo nilabanan ni Naoya, duwag siya. Pwede nating i-declare na duwag siya. Pagdating naman si John Riel, mataas pa rin eh. Top 10 pa rin. Sa contender. Top 10 pa rin si John Riel. Pagdating naman sa contender, wala tayo diyan.
sabi ko nga sa inyo, yung kontrata, kahit may kontrata, hindi nasusunod yan. Pag ano ka lang, kailangan mo lang, hindi ka lang matalo. Kasi kahit naman sabihin natin dyan na wala tayo sa rank na yan. Basta pag ginusto ni Mr. Honda na ikaw yung makalaban niya. Ikaw talaga yung ano niya. Basta yun lang talaga yung bilin sa... Tama rin. Yun talaga yung Tama rin bilin yan, ng oo. promoter namin na wag talaga tayo magpapatalo. Kung saan man pupunta si Naoya Inoue, kaya kailangan andun tayo. Kung aakyat man si Naoya Inoue, akyat tayo. Basta sundan lang natin lagi. Kasi, bakit tayo sumusunod kay Naoya Inoue? Kasi andun yung pira. Mag-ano na tayo, mag-real talk na tayo. Bakit tayo mananatili dyan sa sa 122? Tama. Hindi, tama naman. Tama. Oo. Bakit tayo mananatili dyan? Kaya lang naman kinalaban natin yan si Naoya Inoue, kahit sabihin na natin malakas yan. Dahil sa pira. Pero ako naman talaga, hindi talaga ako nalalakasan. Ikaw, ni Coach Naoya Jason. Pero ikaw, Coach Jason. So, from lower weight classes, sa tingin mo, ano yung hard stop ni Naoya Inoue? So, nasa 122 siya ngayon. Hanggang saang weight division mo siya nakikitang pwede pang umangat? Kasi, syempre, may limit din yan. Hindi pwedeng umangat ka ng umangat. Kasi, syempre, palaki ng palaki yung mga makakalaban mo dun. Kaya niya hanggang 130. Pero Sagad kahit na yun, na 130 pa rin. kahit na mag 140 siya, bro. Agad. Ang galing ng promoter niya. Kahit na mag 140 ka, basta magaling yung promoter mo. Kayang-kaya Nasa yan. promoter din talaga Nasa promoter yan. Akalain mo, yung mga nag-number 1 dyan, yung mga hindi magaling. Masasabi mo bang na yung mga boxer yung may kinalalaman dyan, bakit nalagay sila sa number 1 spot na yan? Hindi. Yung mga malaking tao na nasa likod, alam natin yan. Yung iba nga, Tama rin, kita nga tama. ng pira. So, Pag sikat ka, kahit wala kang belt, kikita ka talaga ng mga malaking pira. Sa ngayon kasi, totoo din talaga yun. bonus JC. na yan yung Sa ngayon kasi, pag sikat ka na, parang bonus na lang sa'yo siguro yung belt na yan. Pero pag hindi ka pa sikat, kailangan mo talaga makuha yung belt na yan para sumikat ka. Pero sa palagay mo ba, kung pinag-uusapan na rin natin yung mga belt, kung sikat ka, tapos may hawak kang belt, siyempre mas mataas ang presyo mo nun. Palagay mo ba, mas maganda kung gano'n na mangyari pag nagkahamonan na ulit si Tata at saka si Inoue. Oo. 'Di ba? 'Di ba yung balak doon sa WBA pag hindi lumaban si Naoya Inoue kay sino yung WBA? Si Ahmad Aliyev. Sa tingin mo ba ako si WBA? Sa tingin ko, kunin ko ba yung WBA na andyan kay Naoya Inoue? Hindi ko kunin yun. Paano na pag lumaban si Naoya Inoue? Hindi na ako magkapira ng malaki. Si Abang, ibigay ko ba ni Ahmad Alim yung WBA? Hindi. Dito ako kay Naoya Inoue kikita ng malaking pira. Hindi ko kukunin yan. Yung ang lakas pa ng ni Naoya Inoue nasa likod. Yung WBO Global na super bantamweight belt ni John Riel na nakuha niya nung nilabanan niya si Ingi Tumba. Bakit yung binitawan yung belt niyo? Binitawan niyo ba? Wala. World champion tayo, bro parang na lang, bonus na lang sa'yo yan yung mga belt na yan Pag inano mo naman yun, parang anong tawag doon? Pag dinipinsaan mo naman, para saan naman yung dipinsa na yan? Sa tingin mo ba, gawin ni Naoya yun? Ang dating, pag may belt ka, nakakatulong sa posisyon mo sa rankings para umangat ka. At kumbaga yun nga, yung sinasabi ni Franco kanina na pag umangat ka doon sa pinakataas hanggang sa maging number 1 contender ka sa lahat ng rankings, wala nang choice si Inoue kundi labanan kayo. Hindi pa rin yan, bro. Kailangan talaga mas malapit ka doon sa manager ni parang mas malapit ka doon sa likod na ni Naoya Inoue. Kasi di ba si Ahmad Alim number 1 na, bakit hindi sila naglaban? So kailangan mas malapit ka doon sa big boss ni Naoya Inoue. Kahit nasabihin natin number 1 yan, basta makita ka ng big boss ni Naoya Inoue na malakas ka, hindi ka talaga lalabanan. Pero yung sa kasi, di ko alam kasi may taghatid kasi ng pagkain ni Naoya Inoue. Ako naman yung manager ni Naoya Inoue. Hinatiran mo ako ng pagkain. Ako sure talaga ako nakakainin talaga yan ng boxer ko kasi ilang beses na ikaw nagbigay ng mga kakainin na Inoue pero palaging mananalo talaga yung bata ko. Di parang trusted ka na. Kasi sinasabi din naman walang
Walang problema kasi pag tinalo naman yung bata mo, ay kami handa-handa naman mag-rematch or kung hindi man mag-rematch, itong tumalo kay Naoya Inoue, sa iyo na to. Parang ganun kasi yung mga ano nila galawan Hmm. Mm. So ngayon, Oo nga. Coach Jason, 'di ba? Ipagsama-samahin natin ngayon, behind the scenes, politika, Mm. galamay-galamay, impluwensya. Mm. Feeling ko rin talaga, kung matutuloy man si Inoue Casimero na laban, sigurado ipupush nila sa Japan 'yan. Handa ba Oo. kayo doon? Japan yan kahit saan. Si Otto naman kahit saan. Game? Kahit saan yan. Pagdating naman kay Tata, doon tayo sa side ni John Riel. Ano ngayon yung Mm. nakikita mong kasi may para rin sa education at sa kaalaman ng mga current fighters or yung mga gusto maging fighters, may layoff na nangyari kay John Riel. Paano niya na may Mm. maintain yung motivation niya para tumuloy-tuloy na itaguyod yung boxing career niya? Na yung iba kasi pag natenga, ay hindi, wag na lang, okay na ako. Oo, 'Di ba? nawawalan So na ng si loob, eh, 'pag Tata naman, nawawalan ng loob, nawawalan ng gana. Si Tata naman, ano yung ginagawa niya para magtuloy-tuloy yung hindi mawala yung motivation, hindi mawawala yung inspiration na mag-ensayo para lumaban. Kami talaga kasi pinanghawakan namin yung sinabi ng promoter namin yung goal namin. Pinanghawakan talaga namin Tapos baka ano lang kasi, baka 'di ba, alam nyo na matagal pa yung laban. Baka may hinihintay na basta hindi ko sasabihin kasi baka maano tayo dito. O baka may Oh, wag hinihintay lang muna, na baka Oo, ma-jinx. Wag muna. baka may hinihintay lang na na gano'n para wala nang sabit, parang ganyan. Pero mm. hindi natin alam. Kailangan mo nang harapin ni Naoya yung sino yung harapin niya. Basta ano lang tayo, nakaabang lang tayo lagi kasi yun nga yung goal natin Naoya Inoue. Basta yun lang talaga yung bili ng namin na wag lang kayo magpatalo. Meron siyempre yung sa kabilang banda, yung mga tao na gustong makitang matalo siya, lalo pa na nagkaroon nung hindi ko alam kung saan nagsimula yung mga team gapang na banat sa ibang mga kapwa niyong Pilipino na boksingero. Yun nga, yung mga sumusuporta dun sa kabila na gustong makitang matalo kayo, palagay ko lang baka malamang ano ka din, mag-agree ka rin sa akin na baka hindi maging maganda ang pagtanggap ng mga tao kapag yun nga, sa kasamaang palad kung mangyaring matalo si Tata sa susunod niyang laban. Na gaano kalaking katinding pressure yun para sa inyo? Pag matalo naman si Tata sa mga ganyan, Mm. ano talaga, ano yun, parang sasabihin talaga natin na matanda na si Tata pag Mm. matalo. Pero yun nga, ako naman as trainer, kailangan ko talagang kasi nakikita ko naman, oo, sabihin na natin na mabagal pa kasi mataba pa Mm. malaki pa Ah. Pero yung power andyan naman talaga. Pero yun Mm. lang talaga yung sinasabi ko sa kanila na oo, si Tata mabagal pero wag ka lang magpapatama Mm. kasi sure talaga ako na parang kung sa aso pa ngangat-ngatin ka talaga ng sobra-sobra. Yun nga, pag maano si Tata, matalo siya sa career niya, parang malaking impact siguro Mm. yung presyo niya mag-lower pa ng Oo. ng Hmm. lower ng pinakamababa talaga. Tapos mawala yung doon sa kay Naoya Inoue. Mas mawawala Kasi na yung nga tsansa. oo, mawala yung Hmm. tsansa Pero matalo. tandaan natin sa larangan ng boxing, power ang pinakahuling nawawala Oo. Oo. nababawasan yung Oo, speed, power. Oo. pero power, yan Mm. power Oo. is always the last to go. Okay, Oo. Oo. ano yan. So ngayon, Pag ikaw naman yung for pag ikaw naman yung promoter, alam mo na may opportunity talaga na si Cuadro Alas ay makalaban si Naoya Inoue. Sa tingin mo ba, bibigyan mo ng malakas na parang mas malakas pa ni Cuadro Alas yung ibibigay mo sa kanya. Pero sa tingin ko lang naman sino ba yung malakas na sinasabi nila? Parang yun lang talaga yung sinasabi ko, sino ba yung malakas? Pag about naman sa Pilipino yung ibigay na ganon, ang sabi Mm. ko, sino naman? Basta yun lang talaga yung iniisip ko kung bibigyan man or halimbawa may plano sila na gano'n na ito na lang yung bata ko parang gano'n ba? Kasi
si Cuadro Alas, magkano lang yung kikitain mo. Pero ito, pag nakalaban to ni Cuadro Alas, tapos nagkalaban sila ni Naoya Inoue, siguro kalahati yung ibigay ko. Parang may mga ganyan ba? Pero kami naman, nag-isip kami, sino mo malakas? Kahit nga si Naoya Inoue, tune up lang yan kay Cuadro Alas. Yun lang yung lagi kong si Tata talaga, pag makahanda yan. Si Tata, pag makahanda yan, kahit sino pa yung nasa harap niya, patay talaga. Hindi man si Tata nakano hindi man si Tata 100% Hindi naman 100% na, kasi wala namang perfecto. Bakit ba may 100%, 100% na yan? Walang perfecto. Si Tata, pag nakahanda lang yan, yung sinasabi kong 100%, yun yung sure win. So ngayon, Sabi Coach nila, Jason, totoo naman yung sinasabi nila, bro, na lahat ng yung mga kalaban ni Tata, mga tune up lang. Lahat naman ng, kahit nga si Naoya Inoue, tune up. grabe naman. Teka lang, huwag muna. Naoya Inoue tune up. Teka. Apat yung belt ni Naoya Inoue. Mahirap. Huwag muna. Anyway. Mahirap. So, ayan So, basta end goal, Naoya Inoue. Sabi nga namin kanina di ba? Pag nanalo yung fighter, magaling yung fighter. Pag natalo yung fighter, hindi magaling yung coach. So, bilang coach at bilang head coach ng Team Casimero, ikaw lagi yung unang tumatanggap ng impact. Ano ngayon yung masasabi mo or opinion mo dun sa mga yung mga kasi nakikita rin naman nila on social media, di ba? Si Tata medyo hindi rin naman healthy lifestyle, off season, malaki, di ba? Medyo hindi maganda yung nutrition. Tapos hindi rin healthy lifestyle. Tapos ang ine-expect ng fans niya, Naoya Inoue. So ikaw, paano mo i-handle yung ganong nakikita ng tao versus imimit mo ngayon yung expectation nila na pag dumating yung araw na si Inoue na, handa si Tata. Depende kasi yan ni Tata kasi si Tata kasi parang yung iba minamaliit din niya Kaya sabi ko sa kanya din na tol, wag tayong wag tayong magmaliit kung sino man yung makalaban natin. Kasi gusto natin maganda yung ipapakita natin Kaya doon natin magagawa yan pag mag-ensayo tayo ng mabuti. Kasi parang basketball yan, parang sabi madali lang pero pag ginawa mo parang ang hirap. Sabi ko sa kanya, kailangan mag-training tayo ng tol, gusto. Para yung mga plano natin, magawa natin. Kasi yung iba kasi, ako naman kasi, kay Tata, alam na alam ko yung mga galawan niya. Yung iba kasi mga trainer kasi, hindi nila alam na, parang sinabi nila, suntok, tapos pag ganon, hindi nila alam na yung kapasidad ng mga boxer nila, ay hindi na nila magawa yung mga sinasabi nila. Kasi nga, hindi nila alam yung kung gaano lang yung boxer nila. Ako kasi si Tata kasi pag sinasabi ko kay Tata na wag tol. Kasi halimbawa, sige, matamaan ni Tata. Paano na pag matamaan ni Tata tapos may counter siya, kakayanin ba ni Tata? Kaya yun lagi kong sinasabi, minsan, wag tol, wag. Kasi makikita ko kasi yung boxer din na may plano din At si Tata naman, yun lagi kong bilin din sa kanya, tol, kung kaya mong ilagan yung suntok, ilagan mo. Huwag nating saluhin yan. Kasi sabihin natin, pinakamahirap yan 5 combo tapos masalo mo yan lahat. Hindi mo yan masalo. Kaya yun talaga yung ko kay Otol na pwede mong ilag talaga tayo. At yung mga pasong-suong na, alam pag sumuntok sa ganyan tapos sumusuong ka dito parang yung parang anong tawag dito, yung pag ganun ba? Anong tawag diyan? Overhand. Yung parang nag-overhand, nagdadak ka doon sa overhand. Parang sinasalubong mo, gumaganon ka. Sabi ko, wag yan tol, wag natin yung gayahin yung mga ganyan-ganyan na mga trick-trick nila. Swerte lang yan pag masalubong mo tapos mailagan mo, parang swerte ka na yan. So kailangan talaga si Otol, ulo niya to, tapos may suntok, kailangan talaga gaganon ka talaga kasi yung suntok kasi pag yung isa hindi nakatama, hindi na yan siya magagawa ng combo. Halimbawa, 5 yung isipin mo suntok pero may isa na hindi nagawa ng maayos. Hindi nagawa. Hindi ka na yan makagawa ng combo. Tapos pag yung isa nakatama, dalawa nakatama, pwede kang gumawa yan ng paraan. Kaya yung sabi ko sa kanya, tol, ilag talaga tayo sa mga ganyan. Yun yung mga ng mga Japanese ngayon. Yun yung pinaka-isa-isang nakikita ko ng mga tactic nila ngayon. Parang hindi sila susugal pag ikaw yung nakapurma. Ayaw nilang sumugal. Pero pag
Pero pag hindi ka nakapurma, gusto ka nilang tirahin. Yun yung mga style ng mga Japanese ngayon. Maingat din talaga sa Oo, mga maingat. Japanese. Maingat na ngayon mga Japanese. Tapos magaling na din sila mag-counter. Kaya pag may nakalaban Mm. talaga kami na counter, sabihin ko, tol, huwag kang sumuntok. Bakit naman? Kakaunterin ka eh. Sabi ko, di bali na walang laban, di bali na walang suntukan yung nagaganap sa ano na yan, na round na yan. Basta huwag kang sumuntok. Mm. Pero pag sumuntok ka man, Mm. kailangan pick. Kailangan mag-pick ka kasi kakaunterin nila eh. Doon ka din titira. Mm. Pag mga counter puncher kasi, yung iba kasi, ang, di ba, trainer ka. Yung iba kasi, suntok, tapos gusto nilang pasuntukin. Tapos hindi nila alam na yung kalaban nila, counter puncher. Bakit nila suntukin yan lagi na counter puncher? Kailangan talaga ako kasi noon, yung alam ko lang talaga, suntok lang talaga ng suntok. Hindi ko alam na yung mga style pala, mayroon palang style na pwedeng papatay sa suntok ng suntok. Halimbawa, fighter ka. Yung fighter, mayroong papatay dyan sa fighter na yan. Yun yung amateurist. Kapag fighter ka, gigil ka. Gigil. Yung amateurist, magaan lang, tapos mabilis yan. Tatakbo-takbo lang yan. Papapak. Tapos hindi mo talaga mahabol kasi gigil ka. Yun yung fighter. Yung pagayan. Pero pag amateurist naman, yung iba din kasi na amateurist, hindi malikot. Kaya minsan din natatrap ng fighter. Kailangan mo lang talaga ng parang si Tata kasi, parang ako yung tinuruan din minsan ni Tata eh. Pag mamingit kami, huwag yan. Sabi niya, ganun lang, patay na to. Parang sasabihin niya, huwag yan, huwag marami. Ganito lang, wala na, patay na. Pero naisip ko rin pag tama din no. Kasi pag mga ganyan, patay na kay Tata eh. Pero dapat talaga malaman talaga din ng boxer yun, yung mga ganyan na style, kung paano talunin yung isang fighter, paano talunin yung counter puncher, paano talunin yung mga amateurist. Kailangan malaman ng mga mga boxer. Hindi lang talaga hindi lang isang style talaga yung dapat nilang din, yung matutunan sa mga skill nila. Yung paano mo nababalanse ngayon yung role mo bilang kapatid at coach ni John Riel? 'Di ba kasi merong tatay-anak na combination. Totoo lang, ang hirap tandem. kasi Kayo magkapatid. So paano mo binabalanse 'yun? Ang hirap lang sa totoo kasi pag sinabi mo, tol, oy, ganito yung schedule natin, tapos hindi siya, nawala siya, parang ang hirap eh, parang sabi ko, kasi nga parang lang eh. Ang hirap talaga sa totoo lang, pero si Tata talaga pag nakapokus na yan sa training, tuloy na tuloy kasi din yan eh. Pero yun din, pag may mga plano ako na ganun, minsan hindi na susunod kasi nga si Tata din naman parang hindi pa nakapokus, pero pag nakapokus na talaga si Tata, mahirap pag hindi pa siya nakapokus tapos sasabihin mo na, mag-focus na tayo. So, hinihintay ko talaga sa Tata na siya na yung sa sarili niya na mag-focus siya. Mahirap talaga sa umpisa. Lalo na kay Tata. Kasi si Tata, yan eh, pag nag-training kami, gagastos din niya ng milyon eh. Magastos ang training camp. Magastos mag-impisa. Go, JC. Sa nabanggit ni Coach Jason, bilang, sabi mo nga, minsan nagsasabi ka kay Tata ng kung anong kailangan niya gawin, minsan hindi niya nasusunod. Hindi ba yung nagiging problema, lalo na pag sa training, kailangan pinakikinggan ng coach ang fighter niya eh. Pero dahil nga, relasyon nyo, bukod sa coach at fighter, mag-utol. Minsan kasi pag mag-utol, sobrang close. Halimbawa, hindi siya sumipot ngayong araw, babawi ako sa next na araw, tapos dudublihin ko. Doon ako doon ako parang sabi ko, oy, parang sa tol, parang na to, hindi, ano pa yan, kaya pa, sabihin ko. Wala ka kahapon eh, pero wala naman siyang basta nasa training talaga siya, wala siyang inaayawan. Wala siyang inaayawan pag, halimbawa, ngayon, hindi siya nag-training, tapos bukas, tapos may ipapagawa ka na parang wala to sa script parang wala to sa training wala siyang wala siyang reklamo, basta nasa training siya. Para mabawi kasi mahirap bawiin yung araw na hindi ka nag-ensayo. Mahirap yun. Coach Jason na gustong idagdag sa Team Casimero para mag-improve yung training, umangat yung level, tsaka siguradong handa kayo this coming September? Sa ngayon, marami talaga. Gusto ko talagang idagdag, lalo na pag inuwi na. Nako, siguro marami kami. Sa ngayon kasi sabi na, basta marami. Kahit naman yung manager namin, binibigyan nga kami ng sparring partner ng mga Japanese eh.
Marami talaga akong gusto kong ano ba. Halimbawa, pag may nakita kong magaling na trainer, pwede ko yung i-message. Ang dami kong minisid kaya. Tapos sabi ko, o sige, ay, hintayin na lang tayo pag ganon. Naghihintay na lang din ako sa signal ni Tata eh. Kasi hinihintay ko si Tata din mag-ano na ba. Hinihintay ko na din si Tata na nakahanda na yung katawan niya. Dahil nabanggit mo na yun nga, yung posibilidad na kung makaharap nyo na nga si Naoya Inoue, willing ka ba na kumbaga bumaba bilang head coach at kukuha kayo ng yung coach na yung talagang mas makakapukpok lalo kay Tata para sa paghahanda kay Inoue? Sa mga ganyan naman, head coach na mga ganyan. Wala naman akong problema. Wala akong problema eh. Kahit nasabihin natin magaling ka ba, di ba, sinasabi na nila walang maayos na team yung Casimiro. Nakita niyo naman yun. Marami namang mga Pinoy dyan na marami ng trainer, marami ng mga gagaling, mga international trainer. Anong nagawa nila? Wala yan sa trainer na yan. Nasa boxer kasi yan. Nakita niyo naman, natalo. Kompleto na sila. Natalo. Kami, mga mga taga-bundok, barangay-barangay lang, hindi naman kami natalo. Hindi, maganda yung lugar nyo Masarap pag-training sa ganun Bundok. Yun lang kasi yung klima na ganyan, maganda talaga tapos malayo sa social media ba. Maayos daw yung trainer, magdagdag daw ng mga ganon. Sabi ko sa kanila, mag-ano lang kayo tungkol naman sa training namin, kami na bahala. Manood na lang kayo kasi yung iba nga, ang dami ng trainer diyan talo naman. Dahil nagpe-prepare kayo ngayon, buong fight camp ba ni Tata dyan sa probinsya nyo or meron ba kayong balak na punta kayong Cebu or punta kayong Bohol tapos dadayo kayo doon for training and sparring? Meron ba kayong schedule na ganon or naka-schedule na buong fight camp ni Tata dito natin gagawin lahat? Meron talaga kaming na kasi para dito rin sa amin maganda yung training. Kaso lang ang daming mga kaibigan na pumupunta imbis na mahirap maka-distract pero gusto din namin na pumunta sa ibang gym, ganun ba. Kahit saan basta maka-training ng maayos ganon. Basta kahit saan pero kung hindi man parang makulang man sa araw or sa mga tao, siguro pwede na dito na rin sa probinsya. Depende na yan sa boxer kung magpapadala siya sa mga oy pre, may birthday sa amin mamaya, punta ka. Depende na sa boxer. Hindi pwede, wag. Hindi, dapat yung pagka may wag. Dito ka. Kaya sinasabi Kulong mo sa kwarto. Sinasabi ko hanggang September lang naman sinasabi ko rin, bakit ba pinapano mo? Kasi birthday. Sasabihin ko, lilipas din yan. Lilipas naman nga talaga. Pwede naman sa isang taon. Kung kailan mo na sila. Sabi mo, may laban. Balik. Dito ka muna. Di ba? Pero sa ngayon lang kasi. Buriyo muna dito. Sa ngayon, pa Tata? Free pa sa mga ganyan. Pero pag naka-ano na yan sa Tata, naka-focus na, wala na yung mga ganyan. Nagpapagpagpas Tata Pero pagdating naman sa kain-kain ni Tata, maliit lang, maano lang yung kinakain-kain niya ngayon. Pero yun nga, minsan hindi natin hindi natin mapigilan kung makakain man siya na na iba. Pero kumbaga sa ngayon, dahil simula ng training, may nagbabawas na rin talaga ng kain. Sa ngayon, hindi pa nagbabawas. Nagpapawis-pawis na, parang pakimot-kimot na konti. Kimot-kimot. At least gumagalaw na. Yung tungkol naman sa pagbabawas, saka na kami magbabawas pag wala ng sparring partner. Wala ng sparring. Doon na kami magbabawas. Kasi yung sparring kasi yung importante. Kailangan may lakas ka. May lakas ka sa sparring kasi pag wala kang lakas, baka ma-injured ka or maano man. Kaya doon ka na talaga magbawas pag wala ng sparring. So at least ngayon, nagkaroon tayo ng in-depth na conversation with Team Casimero. Nilinaw natin kung ano ba yung nangyayari based on sa mga pinapauso at nauusong issue ngayon. Kasi nga, pinag-aaway sila nung kabilang kampo, di ba? Gumagawa na issue, pero at least ngayon nalilinawan tayo. Coach Jason, maraming salamat sa oras mo. Final words, final message para sa mga
sa mga lovers at haters ng Team Oo. Casimero? Ang masasabi ko lang sa kanila, kung may marinig man kayo na against tungkol kay Utol, bayaan niyo na lang, wag na kayong mag-react. At tungkol naman sa sinasabi naming laban ngayong September, ay magaganap po 'yan. Basta magtiwala lang kayo. Huwag kayong magtiwala doon sa iba. Kaya nga nagtatanong kayo, totoo ba yan? Totoo ba yan? Kasi naniwala kayo doon eh. Mm. At kung may mga ganyan, wag na lang kayo mag-react. Para hindi yan sila kikita, para titigil na yan sa ako naman, dito kayo Okay, sa akin, so, lahat ng mga haters, dito kayo mag-hate sa akin, wala akong problema, kikita ko sa inyo. Oo nga. Wag na Tama kayo nga naman yun. mag-react doon, wag na kayo mag-react sa kanila, kikita pa yan sila. Diba? O ayan, eto, may isa dito. Tawag dito. Coach Jason, may isa dito. Gusto makipagpustahan sa'yo kung matutuloy ba yung laban ni Tata sa September. 50K daw. Ganun naman yan sila. Ganun yan sila. Pag may laban, sasabihin na naman, tricycle driver lang. Ganun talaga yan sila. Tapos 50K na, magano lang yan. Paano lang yan, paipa lang yan. Pag Ayun. inanuhan natin. Basta lang yan. Basta yun na nga yung sinasabi ko. Bayaan nyo lang, wag na kayong mag-react dyan. Ano naman ang message mo sa mga sumusuporta sa inyo? Sa mga sumusuporta sa amin, kasi alam naman nila, lagi naka-update yan sa amin. Basta kami nang bahala pagdating sa sa training. At yun nga, alam na naman nila yan na pag mga haters, hindi na nila yan pinapansin eh. Yung iba nga nag-against sa amin kahit ano-ano na yung mga sinasabi. Sila lang yan nag-react eh. Para lang para halimbawa sumausod din yung isa. Sila na lang yan kasi yung mga totoong fans talaga namin hindi na yan magre-react. Coach Jason, Yung para mga haters, pagkakitaan niya raw kayo. Coach Jason Casimero of Team salamat. Casimero. Maraming salamat, Coach, sa oras. Maraming salamat sa Salamat. pagsagot sa aming mga Sana tanong. hindi ito yung huli. All the best. At abangan namin yung announcement sa Quadrolas It's My Boy kung sino ang kalaban at kung saan ang venue. Coach Jason, maraming salamat ulit. Salamat Thank sa you inyo dalawa. for being on the show. Coach Franco, salamat. At Balato naman kasi nag-message ka sa akin sa Tatalpak eh. Alam ko panalo ka eh. Sige Coach, alam mo naman yung Gcash ko ha. Bye-bye. Salamat Coach. Kayo mahilig magpa-Gcash. Okay, so everybody. Okay, that was Coach Jason Casimero of Team Casimero.